Si Claire ay hindi matawaran ng kagandahan. Morena at may magandang mga mata. Negosyante. Bata pa ay successful na sa buhay. Dahil sa sunod-sunod na kabiguan ni Claire ay nagpasya itong magkaroon na lamang ng anak. Ayaw na niyang mag-asawa. 3 litrato ang inabot niya sa kanyang kaibigan. Tumaas ang kilay ni Mila, ang kaibigan niya mula pagkabata, na tanging nakakaalam ng mga kabiguan niyang personal. Tinanong siya ni Mila kung anong meron sa mga litrato. Mabilis na sumagot si Claire, isa diyan ang magiging tatay ng magiging anak ko. Iniisa-isa nito ang litrato. Ito si Orly, Mila isang senior accountant. Maganda ang katayuan sa buhay. Napasimangot si Mila. Huwag mong kalimutan, Claire, matapobre ang magulang niyan. Kinuha ni Claire ang kasunod na litrato. Ito naman si Owen, isang scientist, gwapo at matangkad. Mabilis naman na sumagot si Mila, si Owen. Isang certified playboy yan, Claire. Hindi ito pinansin ni Claire. Kinuha ang huling litrato. Ito naman si June, isang engineer. Kasalukuyan itong may project sa Macau. Malakas na napatawa si Mila. Kilatisin mong mabuti yan, kaibigan. At baka magulat ka na isang araw si June mo ay maging Jane na. Sabay silang nagtawanan. Isang araw ay maaga pang tumawag si Mila kay Claire. Lumipad pala ito sa Cebu kaninang madaling araw, saka pa lamang naalala ni Mila na ninang pala ito sa binyag. Claire, pwede bang ikaw na muna ang mag-attend sa binyag ng kumari ko, please? Ayaw pumayag ng kumari ko na walang proxy. Ikaw talaga, alam mong hindi ako makaayaw sa'yo, no? Ibigay mo sa akin ang address at maliligo na ako. Pagkatapos ng binyag ay nagkaayaan ang magkaklase na mag-bar kinagabihan. Habang nasa bar ay naging tampulan ng tukso si Claire. Paano siya na lang ang bukod tanging single sa kanilang lahat? Dahil sa medyo napahiya si Claire, ay sunod-sunod ang lagok nito sa alak. Napansin ni Claire na wala ng alak, kaya tumayo ito at pumunta sa bar counter para umorder. Hindi niya napansin ang lalaking nakaupo sa bar na kanina pa nakatingin sa kanya. "Can I buy you a drink?" Ang tanong ng lalaki. Curious na pinagmasdan ni Claire ang mukha nito at hindi na niya napigilan ang humanga. Pangahan, matangkad, medyo mahaba ang buhok at magandang ngumiti. Sa maikling salita ay mala Adonis ang mukha nito, may blue na mga mata, mukhang Italian actor. Pinakawalan ni Claire ang kanyang killer smile at pinapungay palalo ang mata, dala ng kalasingan. "What would you like to have, my lady?" Ang tanong ng lalaki. "Margarita, please," ang tanging sasagot ni Claire. "By the way, I'm Gary. Ako naman si Claire." Ang tanging sagot nito started from a simple hello and ended up in passionate kisses. Nagpaalam na si Claire sa kanyang mga kaibigan na kay Gary na siya makiupo na lamesa. Sobra ang attraction nila sa isa't isa. Mukhang matagal na nilang kilala ang isa't isa. Hindi siya tumutol ng hawakan ni Gary ang kanyang mga kamay at naglakad pasakay ng sasakyan. Nasa isip ni Claire na mayaman si Gary sa pananalita, kilos at ang magara nitong sasakyan. Wala nang maalala si Claire. Nagising na lamang itong katabi si Gary sa kama at pareho silang hubad. Matuling lumipas ang 3 taon. Masayang nilalaro ni Claire si Gabby, ang kanyang 2 years old na anak. Mula pinanganak si Gabby ay dito na natuon ang kanyang buhay. Noong nalaman niyang nagdadalang tao siya, ay agad siyang pumuntang Amerika. Natakot siyang baka pag nalaman ni Gary na buntis siya ay kunin sa kanya ang bata. Nauna siyang nagising kay Gary noong araw na sila ay nasa hotel. Kaya hindi nito namalayan ang dahan-dahang pag-alis ni Claire. Biglang pumasok sa isip ni Claire, kamusta na kaya si Gary? Nagising na lamang ang diwa nito nang lumanding na ang eroplanong kanilang sinasakyan ni Gabby sa Manila International Airport mula sa Amerika. Biglaan ang uwi nilang mag-ina dahil may malubhang sakit ang kanyang best friend na si Mila. Nagpahinga lamang sila sandali at agad na pumunta sa bahay ni Mila sa Bulacan. "Claire, hindi ko alam na ganito ako kaimportante sa'yo. Nagbiyahe ka mula Amerika para lang dalawin ako." Paiyak na sabi ni Mila. "Huwag ka nang mag-inarte diyan. Alam mo naman na isang tawag mo lang pupunta at pupunta ako." Magkausap ang magkaibigan habang alaga ng nanay ni Mila ang kanyang anak na si Gabby. Nag-iiyakan si Mila at Claire nang biglang nagsigawan sa ibaba ng bahay at narinig ni Claire ang malakas na iyak ng kanyang anak. Mabilis itong tumakbo at tinanong si Aling Ana. Nakaapak ng basag na bote Claire, takot na sagot ng nanay ni Mila. Nakita niyang malakas ang agos ng dugo sa paa nito. Agad na kinarga ni Claire ang anak sa kotse
Maging si Mila ay sumakay na din. Paikot-ikot sila hanggang sa may nakita silang klinik. Itinigil ang sasakyan at karga-karga si Gabby papasok ng klinik. "Good afternoon, Doc," ang sabi ni Claire. Laking gulat nito ng paglingon sa kanya ay isang mukhang ayaw niyang makita sa buong buhay niya ang nasa kanyang harapan. Isang nakatulalang mukha ni Gary. Para siyang himatayin nang lumapit ito sa kanya. "Na paano ang pasyente?" ang tanong ni Gary. Nakaapak ng basag na bote doktor, mabilis na sagot ni Mila. Nakatulala na si Claire. Nilapitan ni Gary ang bata. At nang tumitig ang bata kay Gary, ay makikita ang matinding galit nito sa kanyang mukha. May nabuong hinala sa isip ng doktor para siyang nananalamin. Kamukhang-kamukha niya ang bata. Nang matapos linisan ni Gary ang sugat ng bata ay bumalik ito sa lamesa kung saan nakaupo si Claire. "Anak mo ba siya?" tanong ng doktor. "Opo." Ang mabilis na sagot ni Claire. "Ilang taon na?" 2 years old po." "Sino ang ama?" tanong ng doktor. "Nasa Amerika po naiwan," ang tanging sagot ni Claire. "You have a handsome little boy." Blue ang kanyang mga mata, baka namanan niya sa kanyang ama. Sabi pa ng doktor na si Gary. Kinarga na ni Claire pabalik sa van ang kanyang anak na si Gabby. Habang pauwi ay walang nag-uusap sa loob ng van. Pangiti-ngiti lang si Mila. "Ang weird mo, Claire, bakit parang galit ka sa doktor, hindi ka naman inaano?" nasabi ni Mila. Nakita nitong paiyak na si Claire. Bigla itong napasigaw. "Oh my God! Si Doc Gary ang tatay ni Gabby?" Tinakpan ni Claire ang bibig ni Mila. Mabuti na lamang at tulog si Gabby. Kinabukasan, habang nagpapahinga ang lahat, sumigaw ang nanay ni Mila. "Claire, may naghahanap sa'yo." "Sino, tita?" Ang doktor na tumingin kay Gabby. Ang pasigaw nito. Biglang kinabahan si Claire. Narinig niyang pinaupo ito ng ina ni Mila. "Lumabas ka na, Claire. Labasin mo na si Doc," habang pangiti nitong sabi. Sinilip ito ni Claire. Napakagwapo talaga ni Gary. Naalala pa niya ang huling gabi kasama niya ito. Ayaw man niya pero kailangan niya itong harapin. "Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman dito?" Sunod-sunod na tanong ni Claire. "Dito ako lumaki, Claire," sagot ni Gary. "How is your son?" "Nakatulog na siya." "Bakit hindi ka pinakasalan ng daddy ni Gabby? Nakita ko ang form mo sa clinic, apelyido mo ang gamit niya." Biglang kinabahan si Claire. Mabilis itong sumagot. "Sa Amerika kami nagkakilala ng ama ni Gabby. He is an American." Tumango naman si Gary. "Nagmamahalan kami ng ama ni Gabby pero hindi kami magkasundo. Nagpapasalamat pa din ako sa kanya kasi binigyan niya ako ng anak." Matigas ang mga pangang nagsalita si Gary. "You haven't thanked me yet, Claire." Sabay tayo at agad itong umalis. Naiwang tulala si Claire. Mukhang may alam si Gary na siya ang tatay ng anak nito. Maaga pang nagpaalam si Claire kay Mila na babalik na sila ng Manila. Nagulat si Mila sa naging desisyon ni Claire. Balik sa normal ang buhay ni Claire at Gabby sa Manila. 2 linggo na lamang at babalik na sila sa Amerika. Halos nakalimutan na ni Claire ang tungkol kay Gary. Kung hindi lamang nanadatnan niya si Gary sa opisina kung saan kailangan niyang mag-check ng ibang files ng kanyang kumpanya bago bumalik sa Amerika. Nadatnan niyang nakaupo si Gary sa kanyang opisina na may hawak-hawak na papel. Ipinakita niya ito kay Claire. Binasa ito ni Claire at laking gulat nito nang makita na isa itong DNA test. Masama ang titig ni Dr. Gary kay Claire. Kitang-kita sa DNA test na siya ang ama ng anak nito. Biglang naalala ni Claire na nasugatan nga pala ang paa ni Gabby marahil ay doon nakakuha ng dugo na ginamit ni Gary sa DNA test. Napaupo si Claire. Walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Nagsalita si Gary. "May 2 kang pagpipilian, Claire. Pakakakasalan mo ako para hindi mawala sa iyo si Gabby or ibigay mo na lang siya sa akin, kung hindi ay sa korte tayo magkikita." Gusto nang umiyak ni Claire. "Paano tayo pakakasal kung hindi naman tayo nagmamahalan, Gary?" tanong ni Claire. Tinitigan ni Gary si Claire. "Hindi mo ba ako naalala mula ng gabing iyon, Claire? Wala ka bang kahit konting gusto sa akin?" Ang malungkot na tanong nito. "Aaminin ko sa iyo mula ng gabing iniwan mo ako sa hotel. Kinabukasan nagsimula na akong hanapin ka. Nagbayad ako ng mga agent para hanapin ka. Pinagtatawanan nga ako ng mga kaibigan ko. Pinapahanap kita pero wala akong picture mo ni hindi ko alam ang pangalan mo. Hinanap kita sa loob ng 1 taon. Ayaw kong tumigil na hanapin ka. Kaya lang naisip ko na mahirap hanapin ang taong nagtatago. Isang tanong, Claire. Minahal mo din ba ako?
Hindi sumagot si Claire. Tumayo si Gary. Sabay sabing, hihintayin kita sa Bulacan. Alam kong malapit na kayong bumalik sa Amerika ni Gabby. Ulitin ko mahal kita, hihintayin kita sa Bulacan. Pag hindi ka sumunod bukas, ibig sabihin ayaw mo talaga sa akin. Magkikita tayo sa korte. Ipaglalaban ko ang karapatan bilang ama ni Gabby. Mabilis na lumabas ng opisina si Gary. Ubod lakas na sumigaw si Claire. Gary, pwede ba kaming sumama ni Gabby sa iyo pabalik sa Bulacan ngayon? Nakangiti ito. Nayakap ni Gary si Claire ng mahigpit habang umiiyak ito. Pagkatapos ng 2 buwan, ay isang ingrandeng kasalan ang naganap sa simbahan ng Bulacan. Walang kabayaran ang mga ligayang kitang-kita sa mata ni na Claire at Gary. Hanggang dito na lamang, maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood. Mangyayari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa susunod naming mga video.